What is up, and welcome to another episode of Zodiac Call, the podcast series. So for today's episode, we will be talking about, of course, ang palapit na season at favorite ng mga Thomasians. Ano kaya yon? Sa letrang P. Oh my gosh! May letter A at may letter S. At yun ay ang finals. So, love that, diba? Final season na. And of course, medyo marami na parang, haggard season na natin, crawling season, at someday, malapit na matapos ang first half of the school year. So, kayo ba? Kamusta naman kayo right now? Tingnan mo yung itsura ko, ate. Oh, so pretty. Wala na nga, sobrang haggard na. Ang finals ko ngayon. How about you, Mari? Yun din, parang kinakayod na lang talaga, pero deep inside, patay na. Ikaw? Honestly, kaya pa. Fresh pa. Lumalabas na yung, yung mga paghihirap ko, yung mga pagod ko, at ang resulta nun ay lagnat. Kaya kayo ba? Nagkalagnat na ba kayo? Naramdaman niyo na ba ang flu season? Especially, di ba, of course, working and hardworking ang mga estudyante today. So, let us start off asking Rina, no? Of course, magpakilala ka muna sa ating viewers. Anong pangalan mo at ano ang zodiac mo? Hi everyone, I am Rina and I'm a Gemini. Yes, kung naalala nyo siya yung gitnang-gitna sa ating video. Yes. At ako naman si Walkout. So, for you, of course, explain mo muna, ano ba ang mga Gemini as a person? Like, ano nila personality, ano bang traits nila, para mas makilala naman ating mga, zodiac callers. Zodiac callers. Honestly, hindi ko sobrang maalam sa zodiac signs. Tapos, parang yung mga friends ko na maalam, lagi nila ako sinasabihan na parang hindi ako nag-a-align with Gemini. Parang hindi ko daw vibe kasi parang more on chill ako, which is parang sinasabi ko sa nila about Gemini, parang mga confident, ganon, like outgoing, parang hindi daw siya nag-fit sa akin. Pero like, parang mga around last year, like recently, parang realize ko like, medyo nagtutugma naman siya kasi what I know about Gemini is parang adaptable daw sila, ganon. I think I'm somewhat like that. Parang nag-iiba yung vibe ko, depende sa kung sinong kausap ko. So, ayun yung I would say something about kung ano yung Gemini for me. For me, ang mga Gemini talkative, no? Ang haba ng sagot niya. Oh my God, ang galing. For me, yung mga Gemini, ang galing nila mag-PR. As in, like, one of the skills na gusto kong ma-apply sa buhay ko from them is like yung magaling nga sila mag-PR. Like, they can talk to other different kinds of people. Oh, ito yung sign mo sa after college, maging PR. So, ngayon, we will be talking about final season. So, for you, kamusta naman ang final season here, especially sa UST? Kasi ako, honestly, final season, so talaga yung, if you ask me, saan ako mas pagod, sa prelims or sa finals, for some reason, mas pagod ako sa prelims. Kasi, parang, parang pagkatapos mo ng break, tatrabaho ka agad, and it's crazy na, work agad. Pero like, unlike sa finals, parang, carry mo na. Kaya mo na. Parang, nalagpasan mo na yung, shaky mo. Parang may goal ka na, which is yung end, yung Christmas season. Bakasyon. Actually, somehow same. Na parang mas nahihirapan nga din ako sa prelims. Kasi parang, parang magkanda baliw-baliw talaga kapag prelims. Pag finals, stressful din naman siya, especially yung mga last 3 years. Pero ngayong 4th year, parang medyo as a chill side pa ako ngayon. Oo. Parang more on talagang focus sa thesis lang talaga. Next week siya makangarag. Next sem mangangarag talaga kasi creative sa thesis. Pero ngayon, chill muna. Mga next week, mga next week ganun, mabaliw na ako. Speaking of thesis, ano thesis mo? CI ako. Sa mga hindi po nakakalam, that is corporate identity. Yes. So, ginagawa nila is mga logo, branding, and stuff. Yes. So, how about you, Mari? Kamusta naman ang prelims? Ano bang mas prelims? Prelims or Feeling ko finals? din yung same thoughts with you guys. Parang prelims for me is a rocky Joke lang. rocky moment for me kasi syempre nag-a-adjust sa 4th year, like yung senior year, like
yun nga yung thesis. Pero like yung ngayong final, siguro naging stressful lang siya kasi may iba pa akong responsibilities namin na manage ngayon. Pero aside from that, like in terms of academics, sobrang chill lang talaga ngayon. Like minsan nga hindi ko na namamalayan, ay may deadline na pala, ay may deadline na pala dito, gano'n. So ngayon, lay low na. And yun nga, focus na sa Christmas season. True. Namimiss niyo ba yung parang mga sinuunang years? Sinuunang years? Mga first year tayo, parang finals natin, mga 13. Oo. Kabaliw siya. As in like, we're looking back right now, na parang, figure ko, bakit parang mas chill ako ngayon kasi nung second year or nung first year? Kasi parang doon, ang dami talaga promise. And honestly, speaking as a C5 student, no, grabe, dami naming units nung first year. At kaya doon kami nabaliw ng sobra until second sem. Second sem. Kasi naging Monday to Saturday ang pasok namin. Kahit online week. So now, let us ask, ano ang preparation? As your zodiac sign, no? As a Gemini, as a Capricorn, or as an Aquarius, ano ang mga preparations nyo before finals? Ikaw mo. Ako. As a Capricorn, since kami very scheduled people, I try to plot my things kunyari a month or a week before the week na kailangan ko talagang mag-grind sa finance ko. Kasi yun nga, very kami, scheduled person. And like, hindi kami gumagalaw ng very sponty. Kailangan may sinusundan kaming patterns for us to work. Ikaw. Ano bang sinasabi nila about sa Gemini, about sa mga ganito? Kasi yung sa akin, based on my experience sa mga Gemini, very chill talaga sila. And like, go with the flow talaga sila, kumbaga. And kunyari, may nakikita sila na someone katulad ko na very scheduled. Susunod lang sila dun sa schedule person. Or like yung the one na nakikita nila na parang very organized, kumbaga. Doon lang sila susunod. Kumbaga, magka-carbon copy lang din sila. Like, they're going with the flow with them. Yun yung tingin ko kung bakit feeling ko hindi ako nag-resonate with Gemini before. Kasi before, sobrang scheduled person din talaga. Pero ngayon, I think nasa more on chill side ako. Parang, like, I mean, yeah, I do, like, parang gawa ng reminders and stuff. Pero, if meron akong parang, alam mo yun, parang at this moment, parang in the zone ako. Pero at this moment, parang hindi muna. So, magpapahinga muna ako, lalaro muna ako, ganyan. Tapos maya, I'll just go back to working with the thesis. Tapos, ayun, ganun lang yung pag-prepare ko, honestly. So, like, parang pinaprepare ko talaga, it's more on spontaneous nga lang. So, very Gemini talaga. Two worlds pa rin. Nag-convert siya. Exactly. So, sabi niya, chill siya, tapos work, chill, work, walang pahinga. Wala ko pala. Pero for me naman, sa Aquarius, as a very, nonchalant. For me, as an Aquarius naman, mas prepare ko recently is of course, yung state ko, yung mental and physical state ko. So, ngayon, I somewhat focus on resting. So, it's something that students, especially in college, don't really take it, they don't take it seriously, but they don't take that luxury. Yeah. Kasi, di ba, when we think of resting, mamin kayo, pag nagre-rest kayo, sinasabi nyo na parang, yung parang, may mali, may parang something wrong. Guys, always remember, rest is also a must for you guys. Hindi siya mali. Resting is also considered as productivity. Yeah. Kasi, honestly, you're giving yourself some time to, of course, rest. Hindi ka nag-work sa isip or like, think about the deadlines. Kasi honestly, dun lang din magde-deteriorate lalo ang health and mental well-being pag iniisip natin siya, 24/7. So, wow, for the, naman tayo, advocacy dito, no? Pero yun, I prioritize my health, work lang. At least, take some time. Pero at least, ako rin, I take myself schedule, no? So, parang until 8 p.m. doon lang ako mag-work, tapos 8 to above self-time ganyan. Sleep, rest, tapos wake up na lang ulit ng 7 o'clock. So, get that 7 to 8 hours of sleep, diba? So, ngayon, let us ask, ano naman ang coping mechanisms nyo during finals? Kasi, diba, of course, stress tayo. Ano bang mga coping mechanisms nyo? Ako ngayon talagang laro talaga. Like, pag napapagod na, gusto ko muna parang, meron akong gustong scratch na itch to play, lalo Valorant, ganon. Or di kaya, Discord lang with
friends, with my jowakles, gano'n. Sana ako. Kaya pala parang tinatamad ako mag-aral. Kaya Kasi pala may natin jowa siya pala mag-aral to. kasi may iba pang responsibilidad. Kaya pala parang taas-taas ang grades mo. Kasi parang kulang sa amin jowa eh. Ayun. Kailan? Ayun ang aking coping mechanism, ikaw. Wala. Ang coping mechanism ko ngayon is like, manood ng movies while working. Ako di ko kaya yan. For some reason. Parang ginagawa ko siyang podcast na kunyari may intriguing na part na nakikinig ako. Parang, sabi ko, mapapastop ako, tapos manunod talaga ako. Parang yun na yung pahinga ko, or yun na yung coping mechanism ko while working. For some baliktad naman ako dun sa sinabi ni Mori. Kasi, honestly, when I work, kasi gusto ko focus lang talaga ako. So, pinapalit ko is reality shows, mga Same. Hell's Kitchen, Keeping Up with the Kardashians. The Kardashians na sila ngayon. Kasi, parang ayoko siya ma-intriga. Gusto ko na may background noise. Hindi ko kasi kaya yung music eh. Nadidistract ako. Kasi parang, if you guys don't know, I also sing. So, tertiary records ko rin yan naman ako. Tapos, parang papakantangan din ako, nawawala yung focus ko. So, parang for me, I prefer to work with, background noise from Modern Family. Yung something na hindi ako may intrigue talaga. Eh. Parang matatawa na lang ako bigla. Pero not like super, focus dun din. Pero if you ask me, ano naman ang coping mechanisms ko, is usually, I call this, the breathing time. Parang ganun. So, parang it's a time for you to give yourself 5 to 20 minutes, no? Puka lang, hinga ka lang. As in like, no computer, no screen, no anything. It's just time for you para lang To process things out. Process. Tapos, at the last 5 minutes, i-empty mo na yung mind mo para clear yung headspace mo when you start working again. It's something that you guys can try or kayo rin, di ba? Pwede niya siyang gawin kahit saan. If you ask me kung saan pwede yung magandang gawin to sa UST, pwede naman dito sa gazebo, sa CFAD, near Beato side, kasi doon ang daming greeneries, very quiet. Tapos may yung trees while Tapos may mga pusa din. Pero pag takot kayo sa pusa or allergy kayo, huwag na kayo doon. Lipat na lang kayo sa other side. Lipat kayo na lang sa Lover's Lane. Ano experience mo doon, diba? Bakit ako siya? Actually, yun din yung parang coping mechanism ko nung mga prelim season. Like, doon ako tumatambay. Tapos, makikinig ako ng music na super parang chillax lang. Tapos yun, mag-journal ako kahit onde. Tapos, wala. Titingnan ko lang yung mga... fulfilled din tapos after. kinakagat lang ako ng mga... kinakagat lang din ako ng... Yun lang yung downside dun sa Lovers Lane. Habang nag-chillax kami, mga kumakagat lang na mosquitoes. Ayaw nyo rin doon. What if na malipat naman tayo sa main building? Sa main building na, na-try ko rin yun, pero ang ingay kaso lang. Maingay kasi madaming tao naman dumadaan. Pero if you want to experience the scenery, and like yung sunset, gano'n. Lipat ka naman sa Grandstand. As a build. Inikot na lahat ng buong UST. Ayun. Kung wala pa rin talaga, umuwi ka na lang. At ka na lang sa terrace, sa balcony, gumagawin ka. True. So, for you naman, ano naman ang coping mechanism mo during finals? I answered Answer na ba? Hindi ko na alam. After, ano naman yung parang reward mo sa sarili mo? After finals, honestly, gusto ko lang talaga ma-enjoy yung Paskuhan ngayon. Talaga, after Paskuhan, baka pwedeng mag-party or something. Okay. Maybe staycation. Christmas party siya with the family, with friends. O, diba? Ang ganda nun. Yes. Tapos may white elephant, exchange gift. Yun tong talaga yung nilook forward ko. Wala pa kasing plano ngayon ng mga out of town ganyan kasi, graduating tayo. So, medyo nakakatakot ngayon yung mga lumayo-layo, maggala-gala, and we know that naman yung kasabihan na yun. So, ayun. Yun yung aking nilook forward to after finals. Ikaw? Ano bang nilook forward natin after finals? Hindi natin siya pwede disclose eh. So, let's just say, mag-work lang kami, mababayo lang kami for the next few more days, and abang-abang na lang sa mga next few projects. Wink. Pero feeling ko naman yung pagod na yun. Worth it yung once na week. Parang it's something you would look forward to. It's a huge achievement. At the same time, na parang, alam ko nakakapagod yung gagawin natin, Mori. Pero,
honestly, it will feel, parang fulfill lang tayo na we will see na parang, gosh, we made it. We did it, ganon. So, Look forward to that word. parang, alam mo ata, alam mo? Quiet na lang. Quiet na lang kami. So, abang na lang, sana mag-enjoy kayo, di ba? So, letrang P! What do you call that? Procrastinate. Yes. So di sa'yo mo ba? Nagpo-procrastinate ka ba? Yes, very much. Bakit? Hindi ko din alam. Ewan ko, parang, minsan kasi, wala talagang pumapasok sa utak ko ganun. Whether it's about parang plate or thesis, parang may time talaga na hindi ko kaya mag-work. Kaya yun yung sabi ko na parang, may time talaga ako na in the zone ako, may time na hindi. So, nasa zone, doon talaga parang focus muna ako para sure ako na marami yung magagawa ko. Para pag dumating yung time na parang wala ulit ako sa kondisyon, ganun, wala talaga akong choice kundi magpo-procrastinate talaga ako until, ayun, parang mapunta na ako sa zone na yun. Speaking of that, na-experience mo na parang magsulat ka ng isang chapter sa thesis mo ng isang upuan na parang di mo talaga kaya. Nagawa ko siya with chapter 1. Ay, Kasi chapter 1, ganun din. Oo. Nagawa ko siya na isang What's the point natin sa chapter 3? Parang dami na masyado na. no. Pabalik talaga ka tayo doon. How about you, Mari? Ako, kasi, di ba sinabi ko kanina na nag-schedule ako. And kahit nag-schedule ako, may mga times talaga, may mga, biglang sumusupot na deadlines. Na parang sponty din yung, na, uy, do this now, ganun. Yun lang yung mga times na nagpa-procrastinate ako. Pero like, if kaya ko naman siya gawin ahead, ganun. Tinatry ko na talagang gawin siya. Ako naman, for me, I try to make it a habit na I don't procrastinate because ayoko yung stress na yun. And parang whenever I get stressed kasi, di ako function well. So, and of course, as an Aquarius, medyo carefree kami. We work, na parang, ayun, so let us do it, do mo lang siya. And suddenly, hindi mo naman malalayan na malapit ka na pala matapos sa workload mo. So, pero of course, I guess ka naman din si Mori, no? Yung bigla ang deadline sa parang, hi, we need this, sample, mga poster na kailangan palang ipagawa sa org, no? Yeah. Na today agad yung deadline or tomorrow agad. So, of course, we need to work on that. Pero, ayun, always prioritize kung ano ba ang gusto mong i-finish first para maiwasan natin mag-procrastinate. So, ang ganda ng topic natin today. And I really do hope, as Tamasians, may natutunan tayong bago. Especially, malapit-lapit na rin ang final season. So, of course, dahil malapit ang final season, mag-rest na tayo after that. And of course, enjoy the rest of the Paskuhan season here in UST. So, how about you, Mori? Anong gusto mo natin sabihin sa ating mga ka-zodiacs? Merry Christmas. And Happy New Year! So, abangan natin ang next episode ng Zodiac Hall because it will be holly and jolly because ang topic naman natin doon is all about Christmas season. Abangan nyo yan sa next episode ng Zodiac Call, the podcast series. See you next episode!